Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang pintor at national artist na si Benedicto Cabrera na mas kilala sa palayaw na Ben Cab. Estudyante pa lamang siya sa Universidad ng Pilipinas ay nakitaan na siya ng talento sa pagguhit at pagpinta. At sa loob ng halos 5 dekada, naipakita na at naparangalan sa iba't ibang bansa ang kanyang mga obra. Ngayon, inilalapit niya ang sining sa masa sa pamamagitan ng itinayo niyang Ben Cab Museum sa Baguio City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Nilibot na ni Ben Cab ang buong mundo at napuri siya sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang mga obra. Sa pagdaan ng panahon, nakilala ang mga obra ni Ben Cab na sumasalamin sa mga nagaganap sa lipunan at mga isyong kinakaharap ng taong bayan. Ang bawat paglapat niya ng mga kulay may ipinaparating na kwento. At hinahabi ang bawat kabanata na karamihay bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga tauhang kanyang ipinipinta, sumasalamin sa iba't ibang uri ng Pilipino. Yan ang tatak Ben Cab, mga obrang nagpatingkad sa pambansang alagad ng sining na si Benedicto Cabrera. 15 minutong biyahe mula sa Baguio City, matatagpuan ang paraisong itinayo ni Ben Cab sa kabundukan ng Barangay Tuba sa Benguet. 4 na ektarya ang laki. Sakop nito ang hardin na isinunod ang disenyo sa Banawi Rice Terraces. Isang aviary o tirahan ng mga ibon. Mga pahingahang kubo, palaisdaan, at mga pananim na gulay. Ang lahat ng ito, si Ben Cab mismo ang nagdisenyo. Well, it started with 2,000 square meters, tapos lumaki ng lumaki. So within 10 years, naging 4 hectares. 4 hectares. Kasama yung bundok. Opo. Oo. Gaano katagal bago nyo mabuo ng ganito kaganda? Well, ito, 12 years na ito. Handa na sana akong mag-relax, pero napasabak ako sa hamon ni Ben Cab. Sige tayo sa bundok? Sige, sir. Game. Sir, ito talagang kailangan ipagawa para makatawid kayo. Oo, papagawa ko. Pagtanda ko, Kasama namin ni Ben Cab paakyat ng bundok ang makulit at maliksi niyang alagang aso na si Sideways. Ang pag-akyat sa bundok ni Ben Cab kasama ang kanyang aso ay parte ng pang-araw-araw niyang ehersisyo. ito yung namin, eco trail. Sa pamamagitan daw nito, nakakakuha si Ben Cab ng inspirasyon para sa kanyang mga ipinipinta. So sir, ito na yung top. Hindi pa. Hindi pa? Ang taas na nito ha. Gandun. Tumatambay ba kayo dito, sir? Sa umaga. Estudyante pa lang noon ang 20 anyos na si Ben Cab. Nakitaan na siya ng kakaibang galing mula sa mga painting competition na kanyang nilahukan. Taong 1962, nagwagi siya ng unang gantimpala para sa obrang Blue Serenity sa Shell National Students Art Competition. Sir, ito, magbabanggit lang ako ng ilan sa mga painting nyo. Ano lang yung naging inspirasyon nyo? Yung larawan in 1972. Yun nga, yung nung na-discover ko yung mga Filipiniana materials sa London. Kasi medyo nostalgic ako noon. Tapos yun nga yung naisipan kong gawin yun na kumpara sa mga what's happening now. Tapos nagkaroon ng larawan 2. Yes, 1978. Larawan 2, yun naman ang mga OFW. Dahil isa ako sa mga, in a way, no, na, dahil nasa London ako, so mga pinutray ko yung mga domestic helpers.
Mga kababayan, ang paggawad ng orden ng Pambansang Alagad ng Sining kay Benedicto R. Cabrera. Noong taong 2006, hindi na ikinabulat ng lahat nang hirangin siyang national artist o Pambansang Alagad ng Sining para sa visual arts. Nung nakita nyo, ang dami-dami na bumibili ng mga paintings nyo. Naisip nyo ba na parang national artist is the next for... No, hindi. Sila lang nagsasabi, kailangan national artist ka na. I mean, iimbitahin ka naman kung hindi ka naman pwedeng ikaw ang magka-campaign. So, wala nga naman, hindi mo tanggapin. I was given that opportunity. I was given the award. It's a big honor. Sa kanyang studio, makikita ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pagpipinta. Nakadisplay rin dito ang ilan niyang mga gawang obra. I did 70 drawings. Dito ginugugol ni Bencab ang kanyang oras para ipinta ang kanyang mga obra na punong-puno raw ng inspirasyon na hinuhugot niya mula sa mga totoong pangyayari at sa kanyang pamilya. Binuksan sa publiko ni Bencab ang museyong ito noong 2009. 1,000 square meters ang laki nito at aabutin ka ng isang oras para malibot ang buong museo na may 3 palapag. Bihirang-bihira ang ganito kagandang museo sa Pilipinas, kaya't mahalagang ambag ito ni Bencab upang mapalapit ang tao sa sining. Ang mga obra maestrang makikita raw dito sumasalamin sa katangian at pagkakakilanlan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang pinanggalingang mayamang kultura. Hindi bababa ng 100 turista kada araw ang dumarayo sa Bencab Museum at malugod silang nagbabayad ng 100 piso para sa entrance fee. Masilayan lang ang tatak Bencab. Tampok din sa museo ang ilang paintings ng ibang pintor na tinatawag na Maestro Gallery. So ito lahat, sir, Ito kay Imaw, national artist din siya. strong yung colors. Because it's Muslim. These are all my collection. Kurlongan, Garibay. Mga And young. this one was donated to me by Nuida. He's a very good friend. Ganda, sir. Ayan, you appreciate that. Kasi of the technique, no? Yes. Very fun. Sa Cordillera Gallery ng museo, makikita naman ang koleksyon ni Bencab ng mga bulul. Ang bulul ay anitong sinasamba ng mga Ifugao para sa iba't ibang dahilan. Galing pa ito sa mga komunidad ng mga wood carvers sa Ifugao. Ito yung mga bulol, oh. From here, makita mo. Ganda-ganda, oh. Wow. Parang Gothic. Oo. Instead of Santos, I have mga guardians. Mula raw kasi nang magdesisyon manirahan sa Benguet ang magaling na alagad ng sining noong taong 1986. Hinangaan na niya ang yaman at kultura ng Cordillera. Kaya di nakapagtatakang kilala siyang tagapagtaguyod nito hanggang sa ngayon. Ito yung bahagi ng museum na kung tawagin ay Bencab Gallery. So lahat ng nakikita nating paintings dito, gawa mismo ng national artist na si Bencab. Ayon sa kanya, ito na lang yung natira nung sa dami ng kanyang mga gawa dahil karamihan nga sa mga yon nabenta na. Sir, sa lahat ng paintings mo na to, meron ka bang sabihin natin favorite mo? No, this one, my favorite is here. Ito I bought back din. You bought it back. America is in the heart. So ito, isa to sa paborito mo? Oo, kasi binili mo ulit eh. Oo. I find this to be important for the collection. Bakit? It's about, again, the Filipino abroad, mga first migrants, how they recruit men. Ito naman, during the earthquake, when the walls came down, mga ganun. 67 Sabel.
I bought this bag. Kasi nung nag-umpisa ako, I have to sell everything. So I bought it for 250,000. Tapos yung nakalagay sa likod, 500 pesos. 500 mo lang siya binenta, sir. Nung araw. Malaking halaga ang kinailangan upang itayo ang lugar na ito. At hindi lahat ng pintor gaya ni Bencab kumikita ng sapat para magawa ito. Di man sinabi ni Bencab ang kabuuang halaga ng 4 na ektarya niyang lupaing ito. Malinaw naman na produkto raw ito ng kanyang dugo at pawis mula sa kanyang propesyon bilang isang pintor. Kundi sa pagpipinta, wala akong maitatayong museum, di ba? And something you can share with other people. Peace of mind. Ito raw ang susi sa mga obra ni Bencab na natatamo niya sa pamamagitan ng Tai Chi. Ito raw ang natutunan niya sa London kung saan siya nagkapamilya at nanirahan ng mahigit 1 dekada. Nahasa ng gusto ang kanyang talento nang manirahan siya sa ibang bansa. Pero nagsimula raw ang lahat ng ito ng 7 taong gulang pa lamang siya nang ipamalas niya ang kanyang galing sa pagpinta. Nagsisimula ang araw ni Bencab sa pagta-Tai Chi. Isang ehersisyong tila gumagaya sa galaw ng mga ibon at iba pang hayop sa kapaligiran. Malaki raw ang nagagawa nito sa kalusugan, disiplina at pag-iisip. Mga katangiang nakakatulong sa isang pintor o mangguguhit na tulad ni Bencab. It gives you flexibility, health, para yung mga malalaking painting, kaya mong gawin, mag-stretch ka ng canvas, parang it added some strength. Nagsimula ang hilig niya sa Tai Chi nang minsang mapadaan siya sa isang parke sa London at makakita ng isang lalaking nagta-Tai Chi. Hindi lamang Tai Chi ang sinimulan ni Bencab sa London. Doon din siya nagkapamilya. 3 ang naging anak niya sa asawang si Caroline Kennedy, isang British subject na nakilala niya sa Indigo Gallery sa Manila noong 1966. Ang kanyang panganay na anak na si Elizar, isang filmmaker na ngayon sa London. Ang sumunod na si Mayumi, isang model at artista sa Los Angeles. Samantalang ang bunsong si Jasmine, isang fashion stylist sa London. Pagpipinta ang ipinambuhay niya sa kanyang pamilya sa London. Tuloy-tuloy yung pag-exhibit ko. So, naging career ko na yun, full-time painter. Nang lumaon, nakilala ang kanyang obra sa buong mundo. Tinangkilik na mga dayuhan ang mga gawa niya, partikular na ang Larawan 1 series noong 1972 na nagpapakita ng kanyang saloobin tungkol sa pagsakop ng mga dayuhan sa Pilipinas. At ang Larawan 2 series noong 1978 na mga imahe ng mga overseas Filipino workers. Noong 1985, nang magtawag ng snap election si dating Pangulong Ferdinand Marcos, umuwi sa Pilipinas si Bencab. Ito raw ang pagpapakita ng kanyang pagtutol sa diktadoryang Marcos. For Marcos, it was. Bakit? Anong reason at bumabalik sa? It's timing eh. Kasi nung namatay si Ninoy, parang naramdaman ko na anong ginagawa ko sa Europe. Parang na-miss ko ang Pilipinas. Tapos ang nangyari naman, nagkaroon kami ng misis ko, nagkaroon kami ng divorce in 85. So, nag-decide na lang akong bumalik sa Pilipinas. Bagamat malayo sa mga anak, napupuna naman ang pangungulila ng kanyang kasalukuyang asawang si Annie Zardo. Yung partner ko ngayon, may experience sa gallery. Kanya, pag may mga nagtatanong sa akin, siya yung hinaharap ko. Dahil gusto ko magpinta lang ako. Ayokong hawakan yung business side. Sa ngayon, hindi na mabilang ni Bencab ang kanyang obra. Iba't iba ang tema, iba't iba ang estilo at disenyo.
Malayong-malayo na ang narating ni Ben Cab mula sa pagiging 7 taong gulang na batang gumuguhit sa pader at kalsada sa Maynila. Bata pa ako, mahilig na ako. Mga 7 years old siguro, nagdo-drawing na kami sa kalye. 7 years old, nagdo-drawing? Meron kami chalk, mga ganon. Ginamit niya ang kanyang talento para kumita ng pera. Tanda niya, grade 6 pa lang siya sa Francisco Balagtas Elementary School sa Santa Cruz, Maynila nang manalo siya sa isang poster-making contest na may premyong 100 piso. Nasa Arellano High School naman siya noong 1955 nang naisipan niyang gawa ng illustration sa science class ang kanyang mga kaklase sa halagang piso bawat isa. Nagbenta rin siya ng ginuhit niyang larawan ni Elvis Presley at James Dean sa halagang 10 piso. Para higit na mapaghusay ang kakayahan, kumuha siya ng kursong Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman noong 1959. Gusto ko talaga Fine Arts dahil nandun na eh. Doon nga nung nanghiram ang father ko. Kasi noon, 1 semester is 140 pesos. Sa UP ito eh, no? Sa UP eh, ano pa, may inutang pa. Pero hindi niya ito tinapos dahil nagkaroon siya agad ng oportunidad para magtrabaho. Sa mahigit 6 na dekada ni Ben Cab sa larangan ng sining, marami nang tumangkilik sa kanyang mga obra. Isa na rito si Paul McCartney, ang basista na isa sa pinakasikat na banda noong 1970s, ang The Beatles. Binili ni McCartney ang kanyang painting na Fishing Insects Buwan sa Ermita Gallery sa halagang 70 pesos nang minsang nag-concert ang The Beatles sa Maynila noong 1966. Nung dumating ako, wala na sina Paul McCartney. Nainis ako dahil walang kumuha ng litrato. Walang nagpapirma. Ang isa pa sa mga tumatangkilik sa obra ni Ben Cab ay ang interior designer na si Anton Mendoza. Kabilang sa kanyang koleksyon ang larawan series, Sabel ni Ben Cab at maging ang portrait ni Caroline Kennedy. Ang kauna-unahang Ben Cab painting na nabili niya noong 1970s ay ang obrang may imahe ng mga katipunero at t-shirt. He is the one that I decided to focus on because I was really fascinated by the way he would capture the old pictures and put it in a painting. Tumangging magbanggit ng presyo ng kanyang mga gawa si Ben Cab. Iba-iba raw kasi ang bigay niya, depende sa demand at kalidad nito. Ang pagtangkilik ng tao sa obra ni Ben Cab, hindi lang daw dahil sa pangalan o presyong nakatatak, kundi sa kalidad na marka ng isang tunay na artist. Itinuring ng tahanan ng pambansang alagad ng sining na si Ben Cab ang Baguio City. Dito lalong umigting ang pagmamahal niya sa bayan at lalong pinagsisikapang makapag-ambag sa lipunan. Ang Tamawan Village ay matatagpuan sa Barangay Tinasaw, Baguio City. Bukod sa paggunita sa katutubong kultura at sining ng Cordillera, ito'y itinayo para maging tagpuan ng mga alagad ng sining sa pamumuno ni Ben Cab noong taong 1998. Ang naisip namin, parang gawing artist village and a venue for younger artists to exhibit, tapos mga workshops. Sa pamumuno ni Ben Cab, kasama ng iba pang artist sa Baguio, layunin nilang ipakita ang ganda at yaman ng kultura at sining ng Cordillera. Pero nagkaroon daw ng di pagkakaunawaan ang kanilang grupo kung kaya't kinailangang kumalas ni Ben Cab sa proyekto. Marami kami masyado ron. Lahat ng problema ng mga artist, ako yung nagbe-bail out sa kanila and ano. So sabi ko, I have my own problems, why should I, sila na lang. And mas maganda naman dahil they learn to
to keep the place and make it work. Nag-iwan siya ng inspirasyon sa mga batang artist upang lalo pang paghusayin at pagyamanin ang kanilang angking galing at hilig sa sining. Nung nagkaroon ako ng vacation dito, parang exploration sa art, nakita ko yung mga ethnic designs nila, yung mga patterns, parang na-inspire ako, kaya yun ang ginagamit kong designs kapag sa mga artworks ka. Itinatag niya ang BenCab Foundation noong taong 2009. Ang kita mula sa museo, inilalaan para sa mga proyekto ng foundation. Sinamahan namin si BenCab sa Gilbert Simon Elementary School sa Barangay Asin. Ikaw mismo, sir, yung nag-print niyan. Marami kami. Sinalubong kami ng kanilang punong guro. Tapos mas malaki yung enrollment namin, kaya kulang yung classroom. Kaya lumapit kami kay Sir Ben. Nakapagbigay siya ng building at school supplies din sa mga children. Ipinakita sa akin ni BenCab ang classroom na ipinagkaloob ng BenCab Foundation sa kanilang munting paaralan. Is this your first project, sir, sa mga schools? Museums project, yeah. Pero ano pa po yung ibang contribution ng foundation kung meron? Well, we get donations from friends. So we give it to them, pencils, paper. Mga school supplies. So continuous, sir, yung... Continuous, Aabot sa 60 estudyante ang makikinabang dito. Magiging silid-aralan ito ng mga grade 2 at kinder. Kaya naman, bilang pasasalamat, nag-alay ng awitin ang mga mag-aaral para kay BenCab. Thank you. Malaki ang pagmamahal ni BenCab sa kalikasan. Ang kanyang hardin daw ang isang patunay ng pagmamahal na ito. Sari-saring mga halaman ang itinanim niya rito. Bukod sa mga gulay, mahilig din siyang mag-alaga ng mga bonsai. Pine tree, Nito lamang Abril, nagtanim si BenCab ng 70 pine tree sa tabi ng kanyang hardin. Bahagi na rin ito ng paggunita niya ng Earth Day. Higit sa pagiging isang alagad ng sining, alagad din ng lipunan si BenCab. At ang kanyang mga obra, sinasalamin daw ang mga realidad ng lipunang kanyang ginagalawan. Ano po usually yung message na ipinaparating nyo through your painting? You look at the world and you have to think about giving question about the situation. Tulad na lang ng kanyang obra na Floor Contemplasyon na isinali niya sa exhibit sa Singapore kung saan binitay rin ang naturang domestic helper. I hung her painting in Singapore. Nakaalis na ako nung nalaman nilang si Flor yun. Okay. So they but what were you thinking that time? Because it's a sensitive subject. I mean, something that will have them think about the issue. Ano po yung pinakamalapit na social issue sa inyo? Ang social issue na is, of course, martial law. When martial law was declared. Because it has a lot of suppression. Paano niyo po yun ipinortray through your art? Gumawa din akong commentaries on that. Meron akong print na I call 1081. Okay. Ano po itong 1081? It's a soldier with dead people and Marcos with his fist down and demonstrations. Tulad ng mga itinanim na halaman ni BenCab, nagsisilbing butil ang malikhaing pag-iisip at sining na maaaring umusbong kapag pinagyabong ng pagmamahal at dedikasyon. Thank you, thank you. Malaki ang naging ambag ni Benedicto Cabrera sa larangan ng sining sa ating bansa. Sa kanyang mga guhit, larawan at painting, sinasalamin niya ang mga hamon sa buhay ng isang karaniwang Pilipino. Isang mukha. Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.